Magandang araw mga ka-health! Ngayon, tayo mag-uusap at magbibigay ng mga impormasyon tungkol kung paano natin may pagkakaloob at mapapanatili ang isang malusog na pamumuhay. Kaya naman huwag nang mag-atubiling mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga makabuluhang impormasyon. Huwag din kalimutang i-click ang notification bell para siguradong mabalitaan mo ang mga bagong videos na aming ihahanda para sa inyo. Ang tulog ay isang pangunahing bahagi ng siklo ng buhay ng isang tao at naglalarawan ng isang natural na pangangailangan. Ito ay may maraming benepisyo sa kalusugan, kabilang ang pagpapalakas ng immune system, pagsusuri at pagproproseso ng impormasyon sa utak, at pangangailangan sa katawan na makabawi at magregenera mula sa araw-araw na gawain. Ang pathophysiology ng tulog ay tumutukoy sa mga proseso o pangyayari sa katawan na nagaganap habang tayo ay natutulog. Ito ay kumakatawan sa mga biochemical, neurolohikal at pisikal na aspeto ng pagtulog. Narito ang ilang mga mahalagang bahagi ng pathophysiology ng tulog. Sleep stages, NREM o Non-Rapid Eye Movement Stages, binubuo ng 4 na yugto mula sa mas mababang antas hanggang sa mas mataas na antas. Ang katawan ay bumababa ang aktibidad at ang utak ay naglalabas ng malulubhang alon ng utak o delta waves. Ito ay yugtong kung saan mas mababang aktibidad ng mata. REM o Rapid Eye Movement Stage, dito nagaganap ang mga panaginip at mas mataas ang aktibidad ng utak kahit na ang katawan ay nagiging parang paralisado. Ang pangyayaring ito ay nag-optimize ang pag-aaral at memorya. Regulasyon ng sleep-wake cycle. Ang suprachiasmatic nucleus sa utak ay nagkokontrol sa ating circadian rhythm na nagtatakda ng oras sa pagtulog at paggising. Ang melatonin o isang hormone na inilalabas ng pineal gland ay nagtutulong sa pag-regulate ng siklo ng tulog o wake. Neurotransmitters. Ang gamma-aminobutyric acid o GABA ay isang neurotransmitter na nagpapahinga sa utak at nagpapababa ng kakaibang neural activity sa pagtulog. Ang serotonin at norepinephrine ay nakakatulong sa pagkontrol ng antas ng pagiging gising o pagiging antok. Hormones. Ang paglipat ng sleep stages ay kaugnay sa pagtaas o pagbababa ng hormonal na antas tulad ng growth hormone. Thermoregulation. Ang katawan ay nag-a-adjust ng temperatura habang natutulog. Karaniwang bumababa ang temperatura ng katawan para makatulong sa pagpapahinga. Cardiovascular at respiratory changes. Ang cardiovascular activity ay nagpapabagal at ang respiratory rate ay mas bumababa sa ilalim ng pangkaraniwan na antas. Restoration and repair. Ang tulog ay may papel na pagpapabuti ng mga selula, paggawa ng mga bagong sel at pagpapaayos ng mga pinsala na naganap sa loob ng araw. Ang hindi maayos na tulog o mga sleep disorders ay maaring magdulot ng iba't ibang mga problema sa kalusugan, kabilang ang pagtaas ng panganib sa mga sakit tulad ng diabetes, cardiovascular diseases, at mental disorders. Ang tulog ay may malaking kahalagahan sa pang-araw-araw na buhay at kalusugan ng isang tao. Narito ang ilang mga mahalagang aspeto ng kahalagahan ng tulog, pagpapahinga ng katawan. Ang tulog ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapahinga ng katawan. Habang natutulog, nagkakaroon ng pagkakataon ng katawan na mag-repair at mag-renew ng mga selula, nagbibigay ng enerhiya para sa susunod na araw. Pagpapalakas ng immune system. Ang sapat na tulog ay nagpapalakas ng immune system na nagtataguyod ng mas mabilis na paghilom mula sa sakit at nakakatulong sa paglaban ng mga impeksyon. Pagsasaayos ng hormonal balance. Ang tulog ay may malaking epekto sa hormonal balance ng katawan. Ito ay nakakatulong sa pag-regulate ng mga hormone tulad ng insulin, cortisol at iba pang mga hormone na may kinalaman sa stress at metabolismo. Kalusugan ng utak. Ang sapat na tulog ay may malaking kahalagahan sa kahusayan ng utak. Ito ay nagpapabuti ng memorya, konsentrasyon at kakayahan sa pag-aaral. Emosyonal na kalusugan. Ang tulog ay may direktang kaugnayan sa emosyonal na kalusugan. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mood, pagiging masungit at stress. Pagpapababa ng panganib sa mga sakit. Ang regular na sapat na tulog ay nakakatulong sa pagpababa ng panganib ng ilang kronikong sakit tulad ng diabetes, heart disease at high blood pressure. Pagpapabuti ng metabolismo.
Ang tamang tulog ay may positibong epekto sa metabolismo ng katawan, nakakatulong sa pangangalaga ng timbang at pagsunod ng taba. Pagganap sa trabaho at pag-aaral, ang maayos na tulog ay nagbubunga ng mas mataas na antas ng produktibidad sa trabaho at pag-aaral. Ito ay nagbibigay ng mas malinaw na pag-iisip at mas mabilis na pagsagot sa mga hamon ng araw-araw na buhay. Sa ikalawang bahagi ng pathophysiology, tatalakayin ang mga neurotransmitters at hormones na may kinalaman sa proseso ng pagtulog. Ang gamma-aminobutyric acid o GABA ay nagiging pangunahing tauhan sa pagpapababa ng neural activity sa utak, nagbibigay daan sa katawan na mag-relax at mag-antok. Ang serotonin at norepinephrine na kilala bilang neurotransmitters ng mood ay naglalaro rin sa pagkontrol ng antas ng pagiging gising at antok. Isa ring mahalagang bahagi ng pathophysiology ang mga hormonal sa pagbabago. Ang paglipat ng mga yugto ng tulog ay may kaugnayan sa pagtaas o pagbababa ng mga hormone tulad ng growth hormone na nagpapabuti ng mga selula at nag-aayos ng katawan. Ito ang iba't ibang mga faktor na maaaring makaapekto sa pagtulog ng isang tao. Ang kapaligiran ay isang mahalagang bahagi ng kahandaan sa pagtulog. Ang tahimik at madilim na paligid ay nakakatulong na magbigay ng kondisyon para sa sapat na tulog. Ang komportableng kama at unan ay nagbibigay ng suporta sa katawan, nag-aambag sa kaginhawa at nakakatulong sa pagpigil ng pagkiskis ng mga kalamnan. Ang araw-araw na gawain tulad ng ehersisyo at pagkain ay may mahalagang impluwensya sa kalidad ng tulog. Ang regular na ehersisyo ay nagpapalakas ng siklo ng tulog, samantalang ang hindi tama o sobrang pagkain at inom ng stimulants tulad ng kape ay maaaring makaapekto sa proseso ng pagtulog. May mga taong nakakaranas ng mga problema sa pagtulog tulad ng insomnia o sleep apnea. Ang insomnia ay maaaring sanhi ng iba't ibang kadahilanan tulad ng stress o depresyon, samantalang ang sleep apnea ay isang kondisyon kung saan may mga sandaliang humihinto ang paghinga habang natutulog. Ang insomnia ay isang karaniwang issue at maaaring maging sanhi ng iba't ibang kadahilanan. Maaaring ito ay dulot ng labis na stress, anxiety o depresyon. Ang mga damdamin na ito ay maaaring makaapekto sa kakayahang makatulog ng isang tao. Ang sleep apnea ay isang kondisyon kung saan may mga sandali na pag-urong o pagtigil ng paghinga habang natutulog. Ito ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa kalusugan at maaaring magdulot ng pagod at panganib sa buhay. Mahalaga rin ang sleep hygiene na naglalarawan ng mga practices o gawin na nagbibigay daan sa maayos na pagtulog. Kasama rito ang pagkakaroon ng regular na oras ng pagtulog at paggising, ang pag-iwas sa stimulants bago matulog at ang pagkakaroon ng relaxing na pre-bedtime routine. Ang pagkakaroon ng konsistenteng oras ng pagtulog at paggising ay nagbibigay ng signal sa katawan na maghanda para sa pagtulog na nagtuturo sa ating circadian rhythm. Ang pag-unwind bago matulog ay mahalaga rin. Ito ay maaaring isakripisyo ang oras para sa sarili tulad ng pagbabasa ng libro, pakikinig sa malalambing na tugtugan o pag-practice ng mga relaxation techniques. Ang limitadong paggamit ng mga stimulants tulad ng kape at mga produktong may caffeine bago matulog ay maaaring makatulong sa mabilisang pagtulog. Ang pagkakaroon ng maayos na sleep environment tulad ng komportableng kama at patahimik na paligid ay maaaring makatulong din sa pagpapabuti ng karanasan sa pagtulog. Ang regular na sapat na tulog ay may malalim na kahalagahan sa mental at pisikal na kalusugan ng isang tao. Ang pag-aaral at pagproproseso ng impormasyon ay nakadepende sa sapat na tulog at nagiging mahirap ang pag-concentrate at paggawin ng tama sa araw-araw na buhay kung kulang sa pahinga. Ang kawalan ng sapat na tulog ay maaaring magdulot ng pangmatagalang mga epekto sa kalusugan. Nagiging mas mataas ang panganib ng pagkakaroon ng diabetes, cardiovascular diseases at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Ang pangangailangan ng katawan na magkaroon ng sapat na oras para sa pag-ayos at pagsasaayos ay nagiging limitado, nagiging sanhi ng pangalawang pisikal at mental. Ang sleep deficiency ay maaaring magdulot din ng pagbabago sa mood at emosyonal na aspeto. Ang regular na kawalan ng sapat na tulog ay maaaring maging sanhi ng pagkakabahala, depresyon, at iba pang mga issue sa kalusugan ng isip. Sa pagtatapos ng ating video tungkol sa kahalagahan ng sapat at mahusay na tulog para sa kalusugan,
Sana'y natutunan ninyo ang mga impormasyong makakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga susunod pa nating mga health tips at informative na content.